Samantala, bumiyahe patungong the Netherlands si Vice President Sara Duterte nitong umaga ng Miyerkules, kasunod yan ng iligal na pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at inilipad patungong The Hague. Para sa mga anak ng dating Pangulo, malinaw na kidnapping ang ginawa sa kanilang ama. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Kinumpirma ng Office of the Vice President na bumiyahe patungong the Netherlands si Vice President Sara Duterte lulan ang Emirates Flight number EK337 patungong Amsterdam bandang alas 7:40 ng umaga nitong Miyerkules. Yan ay matapos na iligal na ipinaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ibinayahe patungong The Hague ng International Criminal Court. Ito ay sa kabila ng katotohanan na matagal nang hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas. Sa kanilang social media post at sa panayam sa media, itinuturing ng mga anak ng dating Pangulo na kidnapping ang ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. sa kanilang ama. Kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. Ayon kay VP Sara, walang legal na basehan para ibigay si Pangulong Duterte sa kamay ng ICC. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hindi niya matanggap na tila naging sunod-sunuran ng Pilipinas sa mga dayuhan. Hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Pinag-iingat naman si VP Sara ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman kasunod ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Itinanggi naman ng bise na humingi si dating Pangulong Duterte ng political asylum sa China nang sila ay tumungo sa Hong Kong. Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. Ayon pa kay VP Sara, ang pag-aresto sa dating Pangulo ay may kinalaman sa nalalapit na midterm elections. Nangangambaan niyang makalaban na matalo ng Duterte senatoriables. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. Tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sa kabila niyan ay may babala ang pangalawang Pangulo sa taong bayan. At mag-ingat kayo ha. I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Dagdag pa ng bise, hindi lang din ito tungkol sa midterm elections. Ngunit aniya ay may kinalaman din ito sa halalan sa taong 2028. Nagsimula aniya ito sa People's Initiative ng Kamara hanggang sa pagpapa-impeach sa mga posibleng makakalaban nila sa 2028. At ngayon aniya ay ang panggigipit kay dating Pangulong Duterte dahil sa lumalakas na suporta sa PDP laban senatorial candidates. Sa huli, pinayuhan ni VP Sara ang taong bayan na huwag malihis ang atensyon mula sa mga totoong problemang kinakaharap ng bansa gaya ng mataas na presyo ng bilihin, kahirapan, korupsyon, kawalan ng development projects at ang kontrobersyang nakabalot sa PhilHealth at national budget. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.